Inaasahang magpapaulan pa rin ang habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. May binabantayan ding low pressure area sa hilagang silangan ng bansa. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Isa ang daan na ito sa Barangay San Jose, Cebu City ang nakaranas ng pagbaha kahapon matapos bumuhos ang malakas na ulan. Sa lakas ng agos, nagkabanggaan ang dalawang sasakyan habang makikitang inanod ang isa pang sasakyan. Halos lumutang na rin ang mga sasakyan sa parking lot ng isang mall sa Cebu City ilang oras matapos bumuhos ang ulan noong Lunes. Ayon sa Department of Engineering and Public Works o DEPW, dahil ito sa dami ng tubig ulan. Agad na isinagawa ang clearing operations sa iba't ibang waterways sa lungsod kaninang umaga habang mainit ang panahon. Naabutan ng GMA Integrated News ang pagkuha ng mga nakabarang basura at nakatambak na lupa mula sa mga culverts at manhole. Bunsod pa rin ng malakas na ulan, tuluyang gumuho ang lupang kinatitirikan ng bahay sa Lower Talamban, Cebu City kahapon. Ang bahay ay nasa gilid ng Talamban-Canduman Bridge. Ang dalawang palapag na bahay ay pagmamayari ng pamilya Seno na ipinatayo noong 2006. Ayon sa may-ari ng bahay, ang bitak na culvert malapit sa kanilang bahay ang dahilan kung bakit bumigay ang lupa. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang nagpapaulan sa Kabisayaan. Umiiral din ang habagat sa Southern Luzon at Mindanao. Wala namang epekto sa bansa ang low pressure area na huling namataan sa layong 335 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Inaasahang magdi-dissipate o mawawala na rin yan sa mga susunod na araw. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, ako si Nico Sereno, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.